Isa pong magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Ipapakita ko po sa inyo yung aking buhok. Ayan. Alam nyo po, dati ang buhok ko, pag sinuklay ko pong ganyan, punong-puno po yan ng buhok ang suklay ko dati. Pero ngayon, wala pong sumabit kahit isa. Tapos, ang buhok ko po dati, kahit ano pong gawin ko, kahit ano ng mga uri ng panghugas sa buhok, nalalagas pa rin. Bakit? Kasi nga, aktibo po yung cancer sa aking katawan. At habang tumatagal, tuloy po akong umiinom ng aking malunggay tea. O mga nilagang bayabas, nilagang guyabano, nilagang sambong, ano pa ba, yung mga dahon-dahon. Naglaga din ako ng sampalok-sampalukan at buong katawan, kasama ang dahon, kasama ang katawan, ugat ng makahiya. Yan, ininom ko po yan lahat. Si Lolo Dodo takot sa camera. Oh. So, ininom ko po yan lahat, mga kaibigan. Tapos, pinabayaan ko lang. Ang una, maraming lagas. Hanggang sa unti-unti, hindi na po siya nalalagas. Yan po. At salamat sa Panginoon kasi hindi aktibo ang cancer. Yan. At yung aking buhok, hindi ko na po yan ginagamitan ng conditioner dahil ang malunggay tea po, nabasa ko na nagpapalago din ng buhok at nagpapatibay din ng buhok. So, shampoo lang po yan ang aking ginagamit. At meron po kaming shampoo na turmeric. Hindi ko alam kung saan binili ng aking manugang. At first time ko po na magpahaba ng buhok. Hindi po ako talaga nagpapahaba ng buhok. Pero ngayon gusto kong humaba yung buhok ko kasi syempre pag senior citizen ka na, diba? Parang ang ganda kapag mahaba na ang buhok. So, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kaibigan na hindi po mawawala ng saysay yung pag-inom nyo po ng mga nilagang dahon-dahon dahil malaki po ang itutulong sa ating katawan. Lumalakas po ang ating mga buto-buto o yung ating immune system. Kaya ako po ngayon, okay na po ako ngayon. Nagagalaw ko na po ang gusto kong galaw. Naglalakad ako ng malayo, pwede na. At kalmado na po yung aking puso na dati po talon ng talon. Kaya po laging na-emergency. Kaya ayan mga kaibigan, syempre pa maliban sa mga dahon-dahon, ano po, kailangan nating magpatuloy sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Andyan lagi yung ating prayer. Andyan lagi ang pagbabasa natin ng mensahe ng Diyos, ang Biblia. At bilang isang senior citizen, siyempre po, alam po natin yung ating kalagayan. Kumbaga sa mga panahon ay nasa dapit hapon ano po ang mga senior citizen. Pero nakadepende po yan kay Lord kung kailan niya po nais na kuhanin ang buhay. Pero ang pwede ko lang talagang sabihin, focus lang po tayo sa Panginoon. Kasi once po na sa Diyos po tayo nakafocus, hindi po natin masyadong nabibigyan ng oras ang mga sitwasyon ng buhay kasi hindi natin masyadong nakikita. Bagamat alam natin ang sitwasyon ng buhay sa bawat araw, pero kapag nakafocus po tayo sa Panginoon,
Hindi po tayo makakaramdam ng pag-aalala, pangamba, at saka takot. Bakit? Kasi umaasa tayo sa Diyos. Yung bagay na hindi natin kayang gawin bilang tao, kayang-kaya pong gawin yan ng Panginoon. Kaya focus lang po tayo sa Panginoon. Lalo na tayo po ay nasa dapit hapon na. Para bang, alam niyo po yung araw kapag sumisikat sa umaga, no? Unti-unti na lumalabas siya sa dagat, di ba? Tapos unti-unting tumataas, lumiliwanag, sumisikat, buong mundo ay nabibigyan niya ng liwanag. So, parang tayo po yun. Mula po nung tayo isinilang, unti-unti po nating nakita yung kagandahan ng mundo, nagkaisip po tayo, nakapag-aral, nakapagtrabaho, nakapag-asawa, nagkapamilya, hanggang sa dumating sa punto na tumatanda na pala tayo. At yun na nga ang panahon na yan. Tayo po yung mga senior citizen na ang araw po kahit po gaano kaganda ang sikat o liwanag ng kanyang sikat sa umaga, meron pong pupuntahan yan. Meron pong tanghali. Merong hapon. Tapos kapag paggabi na, babalik siya uli. Lulubog uli. Pero ang araw, kinabukasan, lalabas uli. Sisikat uli. Pero ang tao, kapag lumubog na, ibig sabihin, kapag tapos na ang kanyang misyon dito sa lupa, hindi na siya bumabalik. Tanging ang Panginoong Hesus lang ang namatay at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Pero ang tao, kapag umalis na sa mundo, hindi na siya babalik uli sa mundo. Dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao na namatay, langit at impyerno. Kaya pag sumikapan po natin at hilingin natin sa Diyos na samahan niya tayo, gabayan niya tayo, hanggang doon sa paglubog ng araw o ng ating buhay, na tayo po ay makauwi sa kanyang kaharian. So, yun lang. Ako man po, kahit marami po akong pinagdaanan, mga pagsubok, problema at suliranin, mga kahirapan, sakit, karamdaman, pero patuloy po ako na nakatingin sa ating Panginoon, kasi sa totoo lang, wala pong ibang magbibigay sa atin ng kaligtasan kundi tanging ang Diyos lamang natin, at wala nang iba pa. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi rin po tayong kayang iligtas ang ating mabuting gawa o pagiging mabuting tao. Kailangan po natin si Kristo, kailangan po natin magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon at totoong pananampalataya sa Diyos, mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, lumakad sa katuwiran ng Panginoon at magpatuloy bilang mga anak ng Diyos. Tanging si Jesucristo lang po, tanging si Jesus lang ang daan patungo sa kaligtasan. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw ang pangako ng ating Panginoon. So, yun lang mga kaibigan, patuloy lang, laban lang, padayon lang. God is in control. God is good all the time. Jesus is our Lord, Savior. Kaya sa Diyos lang po tayo tumingin. Huwag sa kung ano pa mang mga bagay. God bless us all po. Thank you for watching. Bye!